Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwating biyaya at pagliligtas sa ating nagugupiling sasalay hangoin. Alleluia, alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na maawain. Angeles sa kataasan na pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal, sakdal, at napaka-makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga
binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa langit ng kanyang kaluwalhatian. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin ang Diyos sa langit ng kanyang kaluwalhatian. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong pasimulang papurihan, luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 42 sa atin pong mga himnaryo. Pasalamat ang siyang hinahanap, ihandog ng lahat, ito lang ang tanging maibabayad sa kanyang paglinga, pasalamat wag lilimutin, hinango ka sa dilim, anuman biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin sa iglesia nang ikaw ay tawagin, naligtas ka sa dilim, buhay sa mundo ay lipos ng dilim. O amay kukupin, pasalamat wag lilimutin, hinango ka sa dilim, anuman biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin, walang maigaganti sa Diyos na maliban sa awitan, pasalamatan natin papurihan hanggang sa libingan, pasalamat wag lilimutin, hinango ka sa dilim, anuman biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin.
pupurihin. Atin pong patuloy na papurihan, sambahin, at luwalhatiin ang banal, malinis, sakdal na pangalan ng ating nag-iisang buhay na Diyos. Wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 189 sa atin pong mga himnaryo. O kay tagal na hintay, nananabik kaming lahat upang ika'y parangalan at purihin naming lahat. O kay sarap ang maglingkod, larot kapiling si Jesus, napaparam dusa at lungkot. O halina at maglingkod, o tayo na't papurihan, kalimutan, kalumbayan, sama-sama na handugan, bathala ng kalangitan. O kay sarap ang maglingkod, larot kapiling si Jesus, napaparam dusa at lungkot. O halina at maglingkod, magpatuloy sa pagdulog sa tanging Diyos nating mo, pagkitipoy isa loob, ang kaloob ay ihandog. O kay sarap ang maglingkod, lalot kapiling si Jesus, napaparam dusa at lungkot. O halina at maglingkod. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya
ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon, ay ikaw po ang may-ari lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Kinaawaan, kinahabagan mo rin po ang aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo rin po sila mula sa karamihan. Inilagay mo po sila sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinagtapatan ka din po nila ng buong puso, buong isip, buong lakas, hanggang sa kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, wala pong sawa kami mula dito sa iyong Maralita Munti, maliit na bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Kasama din po namin sa Espiritu na nakikipagkaisa sa amin ang hindi mabilang na mga lalaki at mga babae sa buong sanglibutan, na sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago mo po sa huling araw, napakinggan din po nila, natuklasan, at wala pong tigil na silang lahat ay nakikipagkaisa sa amin, nagtitiklop ng kani-kanilang mga tuhod. Gayon din po ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, na ikaw lamang, Panginoon, ang nakakakilala sa kanilang lahat. Sama-sama po sa Huwebes ng gabing ito, ang aming mga tinig, ipinaabot namin sa iyong banal na kaharian sa langit. Aman Diyos, maraming salamat sa iyo. Sa maraming mga araw, na nilipos mo po kami ng buhay, kagaling at kalakasan. Pinananatili mo pong nakabukas sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Wala ka pong binawian sa amin ang aming mga hiram na buhay. Pinakain mo kami, Ama, dinamtan, pinalakas, pinagaling ang aming pangangatawan. Maging ang aming sariling mga kabiyak, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, at ang aming mga sariling mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat kami, Ama. Hindi mo po kami pinababayaan, pinakakain mo kami. Binubuksan sa amin ang lahat ng mga kapayapaan at magagandang kapalaran. At higit sa lahat, maraming salamat po na patuloy mo pang pinakakain, pinaiinom ang aming mga kaluluwa. Patuloy mong pinalalakas at pinatitibay, pinalalago ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoong Hesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati ang iyong banal, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, kung kami po'y nagkulang, kung kami po'y nangagkasala laban sa iyo, sa maraming mga araw na patuloy mong ipinauutang sa amin, kung hanggang ngayon hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian, ituring mo na lamang pong kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga hamak na mga nilalang. Alang-alang po sa Huwebes ng gabing ito, Ama, patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan.
Panginoong Hesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Sa Huwebes po ng gabing ito, isinasamot ipinakikiusap namin, kasangkapanin mo po sanang muli ang bibig at labi ng iyong hamak na lingkod. Gamitin mo po sana muli siya na tulad sa isang mabuting kasangkapan. Langkapan mo nawa ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig. Dagdagan mo po ang kanyang kaalaman, ang kanyang mga katalinuhan, at kung mapakinggan ng mga kinauukulan ang kanyang tinig, langkapan mo nawa ng bisa at kapangyarihan, na ito po ay aming magamit sa araw-araw ng aming pamumuhay, siyang aming maging tanglaw sa araw-araw, magbukas sa amin ng lalong maraming mga katotohanan ng kahiwagaan ng iyong kaharian sa langit. Ito ang aming magamit sa aming pamumuhay hanggang sa matamo namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, habang kami po'y nangakikinig, hipuin mo nawa ang iyong mga lingkod, lalo na nga po lahat ng aming mga kaibigan sa kanilang sariling tahanan. Pagalingin mo sana ang maraming sa kanila'y dinapuan ng sari-saring mabibigat na karamdaman, at ang lahat ng inaalipin ng sari-saring mga suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay, kaaawaan at kahahabagan mo po silang lahat. Lulutasin mo po ang kanilang mga suliranin at patuloy mo nawa silang aalalayan ng iyong diwang banal, na habang kaming lahat ay nabubuhay pa dito sa magulong sanglibutan, makapagpatuloy kaming tumatahak sa daan ng buhay hanggang sa maipagkaloob mo po sa amin ang iyong ipinangangakong kung saan ka naroroon, kaming lahat ay doroon. Panginoong Hesus, ang lahat po ng ito, sinasampalatayanan po namin. Dinirinig mo po sa iyong banal na kaharian sa langit, iyong ibinabasbas sa aming lahat, ibinebendisyon sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga pinagpipitaganan, mga ginigiliw po naming una na nga po, charity must always begins at home. Sa atin po munang sariling mga tahanan, tawagin na po natin ang lahat ng ating mga minamahal sa buhay, ang ating mga kabyak ng puso, ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, kamag-anakan, at kung meron na po tayong mga panauhin, ipag-anyaya natin ang ating Panginoong Hesukristo na sila ay magsipakinig po muna ng ating ginagawang pagsamba sa Huwebes po ng gabing ito bago sila lumabas ng ating mga tahanan. Huwag po nating ikakahiya ang pangalang Diyos at Kristo Jesus, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nag-iisa at katawan ng ating Panginoon Diyos, na ito po ang kanyang ililigtas sa kanyang ikalawang pagparito. Atin na pong kuhanin din naman ang ating mga banal na kasulatan, ang ating mga Biblia, at buksan na po natin, unahin po natin sa King James na pinanggalingan po ng ating Bibliang Tagalog. Sa aklat po ng John, chapter 8 and verse is 32, "And you shall know the truth, and the truth shall make you free." Sa Tagalog po, 8:32, sa Bibliang Tagalog, version of 1905, "Inyong makikilala ang katotohanan,
at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ito pong talatang ito po ay karaniwan ng bigkas ng mga nagsasabing sila po ay mga Kristiyano. At ito po naman napaka gaang na unawain. Makikilala daw natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Isang malungkot na bagay po na bagaman ngayon nasa huling araw na tayo at malapit na ang katapusan ng sanglibutan, hindi pa rin lubos na nauunawaan ito ng napakaraming mga nagsasabing sila ay mga anak ng Diyos, mga born again, mga Kristiyano. Sapagkat hindi po naman nakikita sa mga tao kung ano nga yung tinatawag na katotohanan. At alin ba yung tinatawag na kulungan na paglalayaan sa kanila sapagkat yun ikang katotohanan magpapalaya sa inyo. Hanggang ngayon po, tila walang nakatitiyak. Una na nga kung ano ba itong katotohanan na tinutukoy at kung alin ba yung kinakukulungan ng mga tao. Kaya nga po ito ay binangon sa atin sa huling araw na ito, sa Huwebes po ng gabing ito. Bilang pagpapasimula po natin, una po nating itanong, kanginong bibig po baga lumabas? Sino po baga ang nagsalita nito? Itong talatang ito sa Biblia, 8:32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. At sino po ang kinakausap dito? At ang ikatatlo nating katanungan, bakit po niya nung nagsalita, sinabi ang mga bagay na ito? Buksan po natin ang aklat ni Apostol Juan. Una po nating babasahin ang Kapitulo 8 at versikulo 31. Sino po ang nagsalita nito? At sinabi nga ni Jesus, ang ating Panginoong Hesukristo po. Sino po ang kausap? Pinagsabihan nito. Ang katotohanan makikilala ninyo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sinong pinagtutuunan ng Panginoon nitong paksa nating ito, ng talatang ito? Sinabi nga ni Jesus, 8:31, San Juan, sa mga Hudyong yaon. Ito po pala ang kausap yung mga Hudyo. Pag binabanggit po yung mga Hudyo, kilala natin yan ang mga Israelita, yan ang mga kababayan ng ating Panginoon nang siya po ay magkatawan tao. Pinili niya yung angka ng Huda doon sa 12 angka ng Israel. Ang kausap dito, ang Panginoon, ang mga Hudyo, na ang wika nagsisampalataya sa Kanya. Kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayon, tunay nga na kayo ay mga alagad ko. Sa makatwid, dito, merong pasubali ang Panginoon na nagsasalita sa kinakausap niya ng mga Hudyo. Na noong oras na yon, noong pagkakataong yon, sumampalataya ang mga Hudyong ito sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, ang wika niya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking mga salita, hindi tiyak na ang mga Hudyong ito ay mananatili sa Panginoong Hesukristo.
Kaya nga binigyan niya ng paalaala, manatili kayo. Kung magkagayon, tunay nga kayo na aking mga alagad. Maliban pala, ang isang tao mananatili sa salita ng Panginoon. At alam naman natin, pag binabanggit yung salita ng Panginoon, sa atin po sa huling araw, yung salita ng Panginoon yan po ang binabasa natin at pinag-aaralan sa banal na kasulatan. Yun ang tinatawag na ebanghelyo. Kaya nga kung liliwanagin lamang, maliban tayo manatili sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, kaya lang tayo magiging alagad ng Panginoon. At ito nga pong talatang ito, malalaman ninyo ang katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano po baga? Ang masaklap na katotohanan, kapag ang isang tao ay hindi naging alagad ng Panginoon, anong magiging kalagayan ng mga tao na hindi mananatili sa ebanghelyo? Ang ibig lang sabihin. Sapagkat maraming nagsasabi, I am a born again, I am a true Christian. Ako tunay na Kristiyano, ako ipinanganak na muli, I believe in Christ, kung ano-anong mga naririnig natin sa mga nagsasabing sila ay mga anak ng Diyos. Pabayaan natin si Apostol Juan ang magpatuloy. Kapitulo 8, versikulo 21, ang masaklap na katotohanan. Nasasapitin ng mga tao na hindi magiging alagad ng Panginoon sapagkat hindi nanatili sa ebanghelyo o sa kanyang mga salita. 8:21. Muli ngang sinabi ni Jesus sa kanila, yayaon ako at ako ay inyong hahanapin at mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa aking paroroonan, hindi kayo mga kaparoroon. Putulin ko po muna sa talatang ito. Ano nga ang masaklap na sasapitin ng mga hindi alagad ng Panginoon? May hindi pala makaparoroon sa pupuntahan ng Panginoong Hesukristo. Hindi kayo makakaparoon doon sa aking patutunguhan at hahanapin ninyo ako. At ito ang masaklap, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan. Ano po baga? Ang pagpapatunay pa ng Panginoong Hesukristo na talagang napakasaklap. Kapag ang isang tao po hindi maging alagad ng Panginoong Hesukristo, na kung liliwanagin lang, kapag tayong mga tao, hindi tayo naging tunay na Kristiyano. Maraming ang Kristyanuhan lamang mga Kristiyanong paimbabaw Hindi mo naman nakikita sa kanila ang tinatawag na katotohanan ng ipinakikilala ng banal na kasulatan kung paano ang isang tunay na Kristiyano ay dapat mamuhay sa balat ng sanglibutan. Marami nga dyan sa mga Kristiyano, may mga krus sa mga dibdib, may mga hikaw na mga krus. Ang marami laging nakaputi, ang iba ay may mga dala pang mga Biblia. Pero sa kanilang ibinubunga, tulad nga ng sinasabi ng Panginoong Hesukristo, sa kanilang ibinubunga ay makikilala natin sila, hindi natin makita ang matuwid na bunga. Kaya nga, 8:35 po naman ng San Juan din, ang talagang pagpapatunay na napakasaklap kapag ang isang tao hindi naging tunay na Kristiyano. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. At tatandaan po ninyo, 8:27, yung una kong binasa, paroroon ka ako, yayaon ako, hahanapin ninyo ako, hindi ninyo ako makikita at mamamatay kayo sa inyong kasalanan. At doon sa aking paroroonan, hindi kayo mga kaparoroon. Ano ba yung tinutukoy na paroroonan ng Panginoon?
Yon po ang tinatawag na bahay na patutunguhan ng Panginoon. Ang alipin nga, ang hindi tunay na Kristiyano ay hindi makapananahan sa bahay magpakailanman. Tinutukoy po na bahay dito, yung bahay sa kalangitan. At pag binabanggit yung bahay sa kalangitan, tumutugon po ito sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang pagdadalhan ng Panginoong Hesukristo o ng Diyos sa mga magtatapat sa Kanya, maglilingkod sa Kanya ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong buhay, at umiibig sa kanilang kapwa-tao. Isang pag-ibig na hindi kapaimbabawan na ang kahulugan lamang, isang paglilingkod sa Diyos na walang pakitang tao, matimyas, matuwid, sakdal sa kabanalan, ang alipin, ang wika. Pag sinabing alipin, hindi anak ng Diyos. Hindi makatatahan sa bahay, sa buhay na walang hanggan, magpakailanman. Sino lang? Ang anak, 8:35, ikalawang bahagi, San Juan. Ang anak, ang nananahan, magpakailanman, sa buhay na walang hanggan. At sa 8:36, kung palayain nga kayo ng anak, ito po, kung palayain nga kayo ng anak, kayo ay magiging tunay na laya. At kung sino yung tinatawag na anak, ay sa makatid po baga, yung kinikilala natin na anak ng tao, yung ating Panginoong Hesukristo. Bakit tinawag na anak ng tao? Ay nakilala nga po na anak ni Birhen Maria na tao at anak ni Jose Carpintero, na sa atin pong mga pag-aaral, kilala po natin, ito po ang tinutukoy ni Apostol Juan sa Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 5 at 14 ng kanyang aklat. Nang pasimula ay ang berbo ay suma sa Diyos, ang berbo ay Diyos, ang lahat ng mga bagay ginawa niya, at alinman sa mga ginawa, hindi nagawa kung wala ang berbo, kung wala ang Diyos. Nasa Kanya ang buhay, 1:5 at 4 ng San Juan din. Ang buhay, ang ilaw ng sanglibutan. Kaya nga, bakit tinatawag na anak ng tao? Nagkatawang tao. 1:14 ng San Juan, ito po ang Panginoong Hesukristo, na sa ayon po sa ating paksa 8:36 ng San Juan, palalayain kayo ng anak. Sino yung anak? Yung Panginoong Hesukristo. Kayo'y magiging tunay na laya. Bakit kailangan muna tayong maging malaya? Para po tayo makapanahan magpakailanman doon sa bahay, sa langit, na paroroonan ng ating Panginoong Hesukristo sa makatwid po baga sa Kanyang kaharian sa langit. Tunay po baga ito, na yung bahay nga na tinutukoy, ito ang kalalagyan ng mga tapat na mga Kristiyano o mga lingkod ng Panginoon. 14:2 at 3 ng San Juan. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ito po, Panginoong Hesukristo, yung nakilala nating anak ng tao. Bakit tinawag na anak ng tao? Nagkatawang tao. Bakit sinasabing nagkatawang tao? Hindi nga po tao. Hindi ko po pwede sabihin si Cirilo na inyong alipin at lingkod sa Panginoon ay nagkatawang tao. Hindi po pwedeng ako'y magkatawang tao dahil ako'y tao na. Ang Panginoong Hesukristo hindi po tao. Bakit nagkatawang tao? Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. San Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Ano ba Espiritu? Walang laman at walang buto. Para makilala natin ang Diyos na walang laman at walang buto ay nagkatawan tao nga po. Ayon nga kay Apostol Pablo sa Pilipos Kapitulo 5,
Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10, magkaroon tayo sa atin ng ating pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagaman nasa kalagayang Diyos. Si Kristo bagaman Diyos, Espiritu, walang laman, walang buto, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang pagiging Espiritu. Nakitulad nga po sa isang hamak na tao. Kaya nga tinatawag na anak ng tao sapagkat ginawa niya yung kanyang sarili na ipaglihi ng isang dalaga, si Birhen Maria nga, na ang asawa ay ang matanda na si Jose Carpintero at nakilala ng mga kababayan niya na nanggaling sa pamilya ni Maria at ni Jose. Tinawag na anak ng tao. Pero hindi siya tao, siya po ay Diyos na nagkatawan tao para magbigay ng halimbawa. Para magligtas. Ang wika sa Pilipos, nag-anyo ng isang alipin. Naging tapat, hanggang kanyang kamatayan sa krus. Kaya naman binigyan siya ng pangalan, lalo sa lahat, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig. Kaya walang hihigit sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat. Pati nasa langit, pati nasa lupa, tayong mga tao, pati nang nasa ilalim ng lupa o ng tubig. Kung may mga tuhod, ang mga nasa ilalim ng lupa at ng tubig, luluhod sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tao ba yan? Hindi po tao yan. Diyos na nagkatawan tao. Kaya nga, sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Kung di kayo, sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, kung maipaghanda ko na, 14:3 San Juan, kung tapos na yung mga bahay na gagawin ko sa langit para sa inyo, muling paririto ako, kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin namang lahat ay doroon. Napakaganda. Mga katuwid, gaya ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ang alipin, sino man tinutukoy na alipin? Yung mga tao, alipin ng kasalanan. Hindi mananahan magpakailanman. Saan? Doon sa bahay sa langit. Sino lang? Yung anak lamang, yung tunay na Kristiyano, yung tunay na anak ng Diyos, na sumunod sa halimbawa ng Panginoon. Sa kanyang 13:15 ng San Juan, sapagkat kayo'y iniwanan ko ng halimbawa upang siya naman ninyong gawin sa isa't isa sa inyo. Iniwanan tayo ng halimbawa. Kaya nga ang Diyos, nagkatawan tao, para makita natin kung paano tayo mabubuhay na katulad ng Panginoon na kinilala na anak ng Diyos. Para kung tayo maging matutuwid, mga banal, mga anak ng Diyos, mananatili tayo, makakatira, makakapanhik tayo doon sa bahay ng Panginoong Jesucristo, sa langit, sa bahay ng ating Panginoon. At kung kailan yan, Unang Tesalonica, Kapitulo 4:15 hanggang 17, ang Panginoon din, ang bababa, ang Panginoong Jesucristo, ang bababa mula sa langit. Ito yung kanyang ikalawang pagparito. May tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo, yon yung mga tunay na Kristiyano, nangamatay kay Kristo, unang mga bubuhay na mag-uli sa mga patay. Kukuhanin, dadalhin sa langit, tatangayin ng mga alapaap. Kung tayo mga buhay pa, ituloy natin, kung magkagayon tayong nangabubuhay pa, aagawing kasama rin naman nila sa mga alapaap upang sumapanginoon tayo doon sa bahay natin sa langit, sa buhay na walang hanggan.
magpakayi kailanman. Napakaganda po. Sa mga katuwid, hindi po makakapanik sa langit yung mga alipin, yung mga kunyari Kristiyano pero hindi naman pala tunay na mga anak ng Diyos. Ngayon, sa ikapagpapatuloy ng ating pag-aaral, kanginong kapangyarihan sapagkat sinasabi, ang katotohanan ang magpapalaya sa ating mga tao. Sa mga katwid tayo, alipin, pag sinasabing alipin, wala tayong kalayaan. Tayo'y nasa kapangyarihan ng kung anong kapangyarihan na ibinilanggo tayo. Pag alipin ng isang tao, ibig sabihin, merong humahawak sa kanya na makapangyarihan. Kaninong kapangyarihan? Ang isang tao na hindi alagad ng Panginoon sapagkat hindi pala tunay na anak ng Diyos, hindi pala nananatili sa salita ng Panginoon o sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Paano? O kangino? Sino ang Panginoon ng mga alipin? Na mga makasalanan. Buksan natin ang aklat ng mga gawa 26:17. Ito ang tagpo na isusugunan ng Diyos ang lalaking si Saulo, isang panatikong Israelita na ng kanyang kabataan pa na siya po ay lumaki sa paanan ng mga pantas na mga lalaki sa relihiyon ng mga Hudeo o ng mga Hudyo. Ang lalaking si Saulo noon na isang panatikong nangingil ng araw ng Sabat sa relihiyon ng mga Hudyo, nang mabalitaan niya na dumarami ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo, pinagpapapatay niya, pinaghuhuhuli niya. At siya nga po ang nagbigay ng pahintulot, kung mabasahin ninyo yung gawa, aklat ng mga gawa, Kapitulo 8, versikulo 1, nagbigay siya ng pahintulot para patayin ang unang-unang martir ng iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa siyudad ng Jerusalem. Binigyan niya ng tinatawag na pahintulot na pukulin sa bato ang matanda ng iglesia na ang pangalan ay si Esteban. Ngunit, kahit na mamamatay siya ng mga lingkod ng Diyos, pinili pa rin siya ng Diyos. At siya nga po ang tinatawag na isinugo sa kahintilan na ngayon kilala natin sa tawag na Pablo ang ilaw sa mga hintil. Kaya nga, ano ang ating itinatanong? Sino ang makapangyarihan na sinusunod ng mga alipin o ng mga tao na hindi nananatili sa ebanghelyo o sa tinatawag na salita ng Panginoong Jesucristo? Aklat ng mga gawa 26:17. Na ililigtas kita sa bayan at sa mga hentil na sa kanila'y sinusugo kita. 26:18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Kapag pala ang mga tao ay hentil, pag sinabing hentil, hindi anak ng Diyos, hindi mga tuli, hindi, walang nakikilalang katotohanan. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, mga bulag pala sila. Upang sila'y mangagbalik sa ilaw, wala palang ilaw sa kanila. Mula sa kadiliman, nasa kadiliman pala ang mga hindi anak ng Diyos. At mula sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya nga, pag sinasabing kayo'y mga alipin ng kasalanan, ang boss ninyo, ang hari ninyo, ang Panginoon ninyo, si Satanas. Yan po ang kapangyarihang kumukubakob sa mga alipin, sa mga hentil, na mga hindi mga anak ng Diyos. Si Satanas, ang prinsipe ng kadiliman. Kaya nga, dito, ang salita ng Panginoong Jesucristo
isinusugo kita, Saulo, ang pangalan ni Pablo nun Saulo pa, isinusugo kita sa mga hentil, sa mga hindi anak ng Diyos, sa mga hindi Kristiyano, na nasa kadiliman, na nasa kapangyarihan ni Satanas, para sila'y alisin mo sa kadiliman, alisin mo sa kapangyarihan ni Satanas, dalhin mo sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin o sa Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang tao makakakita ng kaliwanagan, ang tao makakala sa kapangyarihan ni Satanas, at magkakaroon siya ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Ano nga po baga naman? Yung kasalanan nga, na kailangan maging malaya tayo dyan, nakatali pala tayo sa kasalanan. Ano ba itong kasalanang nagagawa ng napakaraming mga tao? Sangayon nga sa Apokalipsis ang mga makasalanang itatapon sa impyerno sindami ng buhangin sa dagat. Yung kasalanan nila walang kapatawaran. Nanatili sila sa kadiliman, nanatili sila sa kapangyarihan ni Satanas. Ano nga ito? Na nagagawa ng maraming nagsasabing mga Kristiyano pero mga mali pala. Anong nagagawa na mga kasalanan itong kahabag-habag na mga alipin ni Satanas na mapapatapon sa impyerno ayon sa itinuturo pamandin ng mga apostol. Natulad po ni Apostol Juan, 8:24. Ang Panginoong Jesucristo ang magsasalita. Sinabi ko nga sa inyo, sinabi ko nga sa inyo, na na kayo'y mga mamatay. Pag tinutuko yung mga mamatay ng Panginoong Jesucristo, mamamatay sa impyerno, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ang kamatayan, bukod dun sa kamatayan, unang kamatayan sa physical na laman, may kamatayang spiritual sa impyerno, 21:8 ng Apokalipsis. Mamamatay kayo sa impyerno. Kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan. Ano ba yung mga kasalanan na ginagawa ng napakarami? Nagsasabi pa naman na sila'y mga Kristiyano. Sapagkat, ito po, malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga siya. Sa Tagalog po, yung 8:24, malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, sa bagay tama rin po yun sapagkat nga po, yung Kristo sa atin, sa Iglesia ng Diyos, sa atin, yung Kristo, Diyos Tama rin yun. Malibang kayo magsisampalataya na ako nga ang Diyos, mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Pero ang binabasa natin, ang Bibliang English, ang King James, sapagkat doon po nanggaling ang Tagalog. Kaya nga, sa Bibliang English, I say therefore unto thee, that you shall die in your sins. You shall die in your sins. For if you believe not that I am He, sapagkat kung kayo hindi magsisampalataya na ako nga siya, He, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. You shall die in your sin. Sino ba yung siya na tinutukoy? Sa Tagalog, ituloy natin, 8:27. Hindi nila napag-unawa na tungkol sa Ama ang kanyang sinasalita sa kanila. Sa makatuwid, ang napakaraming mga tao, hindi nila nalalaman, napakalaking kasalanan ang hindi nila pananampalataya na si Kristo ay Diyos. D-I-O-S, Diyos. O, di ba totoo yan? Kunan mo ng halimbawa, yung simbahang Katoliko. Ano ba ang pananampalataya ng simbahang Katoliko tungkol sa Panginoong Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo daw, Diyos na totoo, tao pang totoo. Diyos na, tao pa. Dalawang kasarinlan.
Pwede ba yon? Buksan ninyo yung aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 40 at versikulo 25. Kanino ninyo ako itutulad upang magkaparis kami? Pwede ba nating itulad ang Panginoon Diyos sa tao? Hindi po tao. Kung sinasabi man, ang Diyos ay nagkatawan tao sapagkat hindi nga po siya tao. Yung Kristo, Diyos yun. Yung gumamit ng katawan na nakita natin, nahipo ayon kay Apostol Juan, unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3, yung aming nakita, yung aming nakasama, yung aming nahipo, ito ang ibinabalita namin sa inyo. Diyos yun. Tungkol sa buhay na walang hanggan ang wika ni Apostol Juan. Basahin ninyo. Unang aklat ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2 at 3. Sa mga tuwid, malibang kay sumampalataya na yung Kristo na nakita ng mga apostol, nakasama ng mga apostol, siya rin ang Ama, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Nga, bilyon ang membro ng simbahang Katoliko. Bilyon. Sabi nila, sa buong sanglibutan, napakaraming membro ng simbahang Katoliko, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Wag na nating sabihin yung maling pananampalatayang taong totoo, Diyos na totoo. Doon na lang sa 2 tapyas na bato Yung una, hanggang 2 kautusan, sinira na ng simbahang Katoliko Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Anong ginawa ninyo? Tinadyakan ninyo ang Diyos. Sino ipinalit ninyo sa Diyos? Vicarius Filii Dei, yung Papa sa Roma, kapalit ng Diyos. Kahalili daw ni Kristo. Yung 2 utos, huwag kang gagawa ng anumang larawan ng nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Akong Panginoon mong Diyos ay lubos na mapanibughuin. Dadalawin ko kasalanan ninyo hanggang 3 at 4 na salin ng inyong mga lahi. Yan sinira ng simbahang Katoliko. Katakot-takot ang Diyos-Diyusan ninyo. Libo-libo, nagdagdag na naman kayo. Gumawa na naman kayo. Yung 2 babaeng dalagita daw sa Espanya noong 1917, ginawa nilang mga santa na, mga Diyos-Diyusan na. Kasalanan niya. Kaya nga sa 8:27 ng San Juan, hindi nila napag-unawa na tungkol sa Ama ang kanyang sinalita sa kanila. They understood not that Jesus spake to them of the Father. Pag hindi kayo sumampalataya na si Kristo ang Diyos, patay kayo sa impyerno. Mga iglesia ni Kristo ni Manalo, si Kristo'y tao, pagkatapos si Manalo'y sugong anghel, ayan, mga kapatid, nasa kadiliman kayo, nasa kapangyarihan kayo ni Satanas. Gayun din ang mga Protestante, mga Trinity naman, mga Baptist, mga Seventh-day Adventist, mga Emily, mga tinatawag Pentecost, Episcopal. Wag na nating sabihin yung pananampalataya sa Panginoon Ayun na lang pangalan ng mga iglesia ninyo Kaliwa-liwanag ng Biblia, huwag kang magdaragdag, huwag kang magbabawas. Saan mo nakuha yung pangalang Pentecostal Church? Saan mo nakuha sa Biblia yung Episcopal Church? Saan mo nakuha sa Biblia Seventh-day Adventist Church? Wala po sa Biblia yan. Dinagdagan ninyo. Diyan lang impyerno na. Kaya, alin nga po baga ang ayon sa ating paksa? Sa San Juan 8:32, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kung liliwanagin, alin nga yung katotohanan na kung nakilala sana ng napakarami, bilyon-bilyon ng mga tao sa buong lupa na nagsasabing mga Kristiyano daw, ay hindi sana sila matatapon sa impyerno. At bakit? Bakit kailangan yung katotohanan yun ang makilala natin, tanggapin natin at sampalatayanan natin? 14:6 ng San Juan. Sinabi sa kanila ni Jesus,
Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Sino man hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ayan. Alin yung katotohanan? Malibang makilala ninyo. Kunin niyo yung salita, makilala. Talagang tulad sa kamukha nating makikilala natin at siya makikilala tayo. Hindi bagay ito. Ito'y buhay. Sino yan? Ako ang katotohanan, ang Panginoong Jesucristo. Ako ang daan. Ano pa? Ako ang buhay. Nasa Kanya ang buhay. 1:4 ng San Juan, itaas ninyo ang pagbasa, nasa Kanya ang buhay. At ang buhay ang ilaw ng sanglibutan. Kaya kailangan siya ang kilalanin natin. At nalalaman natin ang kinaroroonan ng buhay, iyon ang makapangyarihang Diyos, iyon ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, at iyon ang nagkatawan tao, iyon ang Panginoong Jesucristo. Kailangan kilalanin natin siya, kailangan sampalatayanan natin siya. Siya at ang Ama ay isa. I and the Father are one. Chapter 10, verse 30 of St. John. I and the Father are one. At sa 14:7, mga kapatid, kung ako'y makikilala ninyo, kung tatanggapin ninyo na siya nga ang Ama, makikilala ninyo ang Ama. Buhat ngayon, ayan na, siya'y inyong mga kikilala, siya'y inyong nakita. Beautiful. Walang nakakita sa Diyos. San Juan 1:18. Wala pong nakakita sa Diyos kailanman. Bakit? 4:24, ang Diyos ay Espiritu, walang laman at walang buto. Ngunit, kung gusto ng Diyos makita siya ng tao, magagawa ng Diyos. If God would like Him to be seen by men, He can do that. Why? There is nothing impossible to God. 32:27, narito, ako ang Panginoon. Ako ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay ba na imposible sa akin? Wala! Kaya nga, nang gustuhin niyang magpakita sa ating mga tao para magbigay ng halimbawa, para kalasin tayo sa maling pananampalataya, na ipinakilala sa atin ng mga Katoliko, itinuro sa atin ng mga Protestante, ipinakilala sa atin ng sari-saring mga relihiyon pagano. Ang Kristo ang nagkala sa atin sa kanila. Isipin ninyo, kami, mga Katoliko nung araw kami, mga lelong-lelang namin, mga panatikong Katoliko. Pagkatapos dumating ang mga Amerikano, ang mga magulang namin, naging Protestante. Pagkatapos, bumangon yung sugong anghel daw, naging iglesia kami ni Kristo ni Manalo. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pedro, 2:25 ng unang Pedro, tulad sa mga tupa na nangaliligaw, sinasabi ko, kami tulad sa mga tupa na iniligaw. Iniligaw kami ng mga papa sa Roma. Iniligaw kami ng mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letter ng mga Protestante, iniligaw kami ng mga sugong anghel ng mga taong nagtayo ng iglesia ni Kristo. Mga kapatid, ngunit, ang wika ni Apostol Pedro, unang Pedro 2:25, ngayon, nang mabinyagan kami sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nangabalik kami sa pastor, sa obispo ng aming mga kaluluwa sa makatwid baga sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Pinalaya na kami. Ang pananampalataya na namin, si Kristo ang Ama, siya ang Anak, siya ang Espiritu Santo. Totoo ba yan? 1 John 5:7, King James Version. There are three that bear records in heaven, the Father, ang Ama, ang Diyos, ang Espiritu, the words, ang Berbo, ang nagkatawan tao, and the Holy Ghost, ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay isa.
These three are one. Amen. Yan ang naging pananampalataya namin. Kaya kami, malayang-malaya kami. Wala kaming kinatatakutang sino mang demonyo. Wala na kami sa kapangyarihan ni Satanas. Nung araw yon. Kaya naman, nang kami po ay kaawaan at kahabagan, meron naman kaming katungkulan na ipahayag ito sapagkat ang pagpapahayag tulad sa sinasabi ni Apostol Pablo 13:16 ng Ebreo, to do good and to communicate, ang paggawa ng mabuti at ang pamamahayag, pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon, hindi namin dapat kalimutan, ito ang aming handog sa Diyos sa ganitong mga handog to those offerings, sacrifices, the Lord is well pleased. At kung natutuwa, nagagalak sa amin ang Panginoon Diyos sa aming pangangaral ng katotohanan ito. Maraming makakala sa pagkakaalipin ni Satanas sa kadiliman. Kailangan po, sa bawat nagsasabing siya'y Kristiyano at sumasampalatayang si Kristo nga ang Diyos, kailangan tayong kaluguran ng Diyos. Bakit? 11:6 ng Ebreo, without kung walang pananampalataya, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Without faith, the Lord will not be pleased to us. Kaya nga, para magkaroon tayo ng kalugod-lugod o kaluguran para sa Panginoon, ipakangaral natin ang Ebanghelyong ito para marami rin naman maging tulad natin makalas sa pagkaalipin kay Satanas. Huling tanong natin, paano ang tao magiging anak ng Diyos? Sapagkat sa 14:2, sinabi nga ng Panginoong Jesucristo sa San Juan, sa bahay ng aking Ama maraming tahanan. Kundi gayon, sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Pero, meron pa subali. Ipaghahanda ko kayo ng mga bahay sa langit, pero hindi lahat makakapasok doon. Totoo ba yan? 8:35. Ang alipin hindi mananahan sa bahay magpakailanman, alipin ka pa. Hanggang ngayon ang pananampalataya mo si Kristo, Diyos na totoo, taon totoo. Hanggang ngayon ang Diyos mo yung mga papa sa Roma. Hanggang ngayon lumuluhod ka pa kay Mama Mary. Hanggang ngayon kumakain ka pa sa mga piyesta-piyesta, nakikilasing-lasing ka pa. Nakikihipo ka pa ng mga bagay na karumal-dumal. Hanggang ngayon, hallelujah, amen, praise the Lord. Pero, ikaw ay protestante pa rin at hindi pa rin nakikita sa iyo ang katotohanan na ibig ng Diyos na makitang ikaw nga ang kanyang tunay na anak. Ang alipin hindi papasok doon sa ginagawang bahay sa langit. Ang anak lamang ang nananahan magpakailanman. 8:36 ng San Juan, kailangan palayain kayo ng Panginoong Jesucristo o ng anak upang kayo ay maging tunay na malaya. At kung malaya na tayo, mga kapatid, at saka tayo makakapasok doon sa buhay na walang hanggan. Ngayon, paano tayo magiging malalaya? Paano tayo palalayain ng Panginoong Jesucristo? Galatians 3:23, para makapasok tayo sa langit. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Noong araw po, wala pa yung faith Noong araw materialism. At ang tinutukoy dito, yung matandang tipan, wala pa po yung pananampalataya noon. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Yung kautusan, yung 2 tapyas na bato. Yung kautusan, yung mga kautusan ng mga propeta, kamukha ng 5 aklat ni Moses. At nang naghali-haliling mga propeta na ang wika sa iba pang mga talata, ang kautusan o ang mga titik, pumapatay. Ngunit ang Espiritu'y bumubuhay. Pumapasok lang ang Espiritu ng ang tao, magkaroon na ng pananampalataya. Ngunit bakit tayo nagkaroon ng pananampalataya? Bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Nung panahon ng matandang tipan, we are
encapsulated o nakukulong tayo ng mga kautusan sa laman ng ating Panginoon Diyos mula sa 2 tapyas na bato. Kaya nga, pag ikaw ay nagkasala, halimbawa, hindi ka nangili ng araw ng Sabat, nagtrabaho ka araw ng Sabado, pupukulin ka ng bato. Nakuha na ninyo? Pag nakitang nangangalunyak at nakikiapid ka, sa patotoo ng 2 o 3 saksi, dadaling ka sa bayan, pupukulin ka ng bato hanggang sa mamatay. At kaya yan nga ang inabutan ni Maria Magdalena. Nang magkatawan tao ng Panginoong Jesucristo at nakita ng Panginoon, sinaway nga niya yung mga Hudyo na pupukulin si Maria Magdalena at sinabi ng Panginoon, meron bang hindi nakakasala sa inyo? Unang pumukol kay Maria pero hindi sila nakaibig. Ngayon, nakukulong tayo sa mga kautusan noong araw na pumapatay hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Yung matandang tipan, yun din ang nagdala sa atin para magkaroon tayo ng pananampalataya. Totoo ba yan? 3:24 ng Galatias. Ano pat ang kautusan, siya rin ang nagturo sa atin upang ihatid tayo kay Kristo, upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun ding matandang tipan, yun din ang nagturo sa atin na merong darating na Kristo at sa Kanya na tayo magkakaroon ng pananampalataya. Kaya nga sinasabi ni Propeta Isaiah 34:16, basahin ninyo ang mga banal na kasulatan. Hindi magkukulang. Iniutos ng aking bibig, pinisan ng Kanyang Espiritu. Pinatunayan ng Panginoong Jesucristo 5:39 ng San Juan. Basahin ninyo ang mga kasulatan. Ang tinutukoy ng Panginoon ang matandang tipan. Basahin ninyo ang mga matandang tipan. Inaakala ninyo meron kayong buhay na walang hanggan sa matandang tipan at ito ang siyang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Alam nga po natin, Deuteronomio 18:15-18, hinulaan ni Moses, magtatayo ng isang propeta na katulad ko. Pagdating niya, sa kanya na kayo makikinig. Sino yung dumating? Basahin ninyo aklat ng mga gawa. Ang wika ni Apostol Pedro 3:20 at 22. Tunay na sinalita sa inyo ni Moses, magtatayo ako ng isang propeta na gaya mo. Pagdating niya, sa kanya na sila makikinig at sino man na hindi makinig sa taong o sa lalaking iyon, walang salang papatayin o pupuksain. Kaya nga nang dumating na ang Panginoong Jesucristo, pumasok na po ang tinatawag na pananampalataya. Paano tayo nagkaroon ng pananampalataya? Romanos 10:17, ang pananampalataya dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. At ang pakikinggan natin, hindi mga kwento ng mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letters. Ang pakikinggan natin, salita ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo nagbabasa ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo tinubuan ng pananampalataya. Ano ba ang tinatawag na pananampalataya? Hebreo 11:1. Ngayon nga ang pananampalataya, siyang katunayan ng mga bagay na darating, mga bagay na hindi nakita. Kamukha namin, nagkaroon kami ng pananampalataya na si Kristo, siya rin ang Diyos. O nakita ba namin ang Diyos? Hindi. Paano namin nalaman si Kristo ang Diyos? Napakinggan namin, ngayon lang. O 8:24-27 ng San Juan, mamamatay pala ako sa aking kasalanan kung hindi ko kikilalanin na si Kristo, siya nga ang Ama na nagkatawan tao. O, naligtas ako. Nagkaroon ako ng pananampalataya. At sa 3:25, paano tayo magiging lubusang anak ng Diyos? Kapag may pananampalataya na tayo. Dadapwat ngayon dumating ng pananampalataya, 3:25 ng Galatia. Wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Wala na tayo sa 2 tapyas na bato. Wala nang araw ng Sabat. Wala na ikapo. Wala nang pagbabawal ng pagkain ng karne. Wala na. Sapagkat kayong lahat ay mga anak na ng Diyos. 3:26. Paano tayo naging anak ng Diyos na lubusan? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na siya nga ang Ama. 3:27 ng Galatia. Ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo. Ayan. Pagkatapos naman ng palataya tayo, babautismuhan. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ay alin yan? Iglesia ng Diyos Ama
Kristo na anak, Espiritu Santo na walang iba kung hindi Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ang aking salitang sinalita sa inyo'y lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Kaya nga nang magpabinyag kami sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, 3:28, wala nang naging Hudyo o Grego man, walang alipin o malayaman, walang lalaki o babae man, kaming lahat ay isa na kay Kristo Jesus. At sa 3:29, kung kayo'y kay Kristo, kayo nga binhi ni Abraham. Anak na kami ni Abraham. Sino ba mga anak ni Abraham? Tagapagmana, ayon sa pangako. Kapag tayo nabinyagan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kapatid, ayon sa ating pakikinig, anak na tayo ni Abraham, tagapagmana ng pangako, sa makatwid baga, makakapasok na tayo doon sa bahay sa langit, sa buhay na walang hanggan. At ang ibig na lamang ng Panginoon habang tayo nabubuhay pa sa lupa, San Juan 15:5, manatili kayo sa akin, sapagkat kung hindi kayo mananatili sa akin, tulad kayo sa sanga, malalanta itatapon sa apoy. Kung kayo magsipanatili sa akin, magsisipagbunga kayo ng marami. Paano tayo mananatili sa Panginoon? San Juan 12:26, kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Saan naroon ang Panginoong Jesucristo? Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Sa makatidbagay ng Iglesia, ano ang pangalan ng Iglesia? Unang Tesalonica 2:14, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito, naririto tayo sa katawan ng Panginoon, magbubunga tayo ng marami. Dito, mananatili tayo, maglilingkod sa katotohanan sa Panginoong Jesucristo na ipinakilala sa atin. Siya ang magpapalaya sa atin sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Tulad ng sinasabi ng ating paksa, makikilala natin ang katotohanan. Ito ang magpapalaya sa atin. Ito naway pagpala, ibasbas sa atin ng Diyos, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya. Pakikipisan, kaaliwan at pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ipatnubay at ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.